Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan at ginigiliw kong tagapakinig. Bago po natin simulan ang ating kwento para sa gabing ito, ay hayaan niyo po munang ibahagi ko itong ipinadala sa atin na larawan ng isa rin nating tagapakinig. Ayon sa kanya, ito ay post ng kanyang pinsan sa mismong Facebook account nito. Base sa kanyang pinsan, malaking palaisipan para sa kanila ang pagkamatay ng kanilang alagang baboy. May malaking sugat ito sa leeg at tapyas ang isang tenga. At ang ikinagulat pa nila, wala na itong dugo. Isa sa mga nag-comment sa kanyang post ay isa rin nilang kamag-anak doon sa probinsya. At sinabing hindi iyon ang unang pagkakataon na may nangyaring ganon sa loob lamang ng isang linggo. Dahil kamakailan lang ay may ganon rin pangyayari sa karatig bayan nila. Sabi ng lola ng ating sender, malakas ang hinala nilang hindi karaniwang tao ang may gawa nito. Malakas ang kutob nilang aswang ang pumatay sa kanilang alaga. Makikita niyo po yung larawan ng kanilang alaga dito po sa ating video. Kung aswang nga ba o karaniwang tao lang ang gumawa, ay nasa inyo na po ang pagpapasya. Kayo na po ang bahalang umusga. At narito na po ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Ipinadala ito ng isa rin nating tagapakinig na nagpakilalang si Andy. Ayon sa kanya, bantog ang kwentong ito doon sa kanilang probinsya na naganap mahigit isang dekada na ang nakaraan. Ito ay tungkol sa kanilang kababaryo na mag-asawa. Pareho silang guro na nagtuturo sa magkaparehong paaralan. Kilala sila at kapwa ikinagalang doon sa kanilang baryo. Dahil parehong ang edukado at nakapagtapos. Bukod dito, bagay na bagay silang mag-asawa. Dahil maganda yung babae, habang yung lalaki naman ay gwapo din. Pareho din silang matangkad at magaganda ang kanilang mga kutis. Yung babae ay pinanganak at lumaki doon sa kanilang baryo, habang taga-ibang bayan naman yung lalaki. Nagtayo sila ng bahay sa lupang ibinigay ng mga magulang ng babae. Pero ilang taon na silang nagsasama ay hindi pa rin sila nagkakaanak. Iyon na lang talaga ang kulang sa kanilang dalawa. Ayon sa mga malalapit na kanilang kaibigan at katrabaho, masidi ang pagnanais na mag-asawa na magkaroon sila ng anak. Nabanggit pa nga daw minsan ng babae sa kanyang kaibigan ding guro na kahit ano ay gagawin nila mag-asawa, magkaanak lamang sila. Tawagin na lang natin sa pangalang Meli yung babae, at yung asawa naman nito ay itago na lang natin sa pangalang Jake. Mabait parehong mag-asawa, maunawain at maalalahanin sila hindi lamang sa kanilang mga mag-aaral, kundi gayon din sa halos lahat ng taong nakakakilala sa kanila. Madalas nga silang lapitan ng mga kamag-anak at kababaryo sa tuwing may kailangan ang mga ito. Minsan, naatasan sila mag-asawa ng kanilang punong guro na dumalo sa isang seminar na gaganapin sa loob ng 5 araw sa karatig probinsya nila. Naroon kasi ang pinakahimpilan ng kagawaran ng edukasyon para sa kanilang rehiyon. Silang napili ng kanilang punong guro dahil sa mahilig naman silang bumiyahe na mag-asawa, at isa pa ay wala silang anak na inaasikaso. Hindi katulad ng iba nilang mga katrabaho. Mabilis na lumipas ang 5 araw at bumalik ng mag-asawa sa kanilang lugar. Pero may napansing kakaiba ang isa nilang kalugar. Dahil hindi man lang siya pinansin ng batiin niya ang mag-asawa. Kahit nga tapunan man lang sana siya ng saglit na tingin ay hindi ginawa ng mga ito. Kinabukasan, araw ng Lunes, kung kaya may pasok na naman sa paaralan. Pero halos hindi nagturo yung mag-asawa. Nanatili lang sila
sa kanilang mga silid na nakaupo lang sila sa likuran ng kanilang mga mesa. Ayon pa sa kanilang mga mag-aaral, kahit isang beses ay hindi man lang kumibo ang kanilang mga guro. Nakaupo lang ng tuwid at nakatingin sa pisara na palaging nakatulala. Nangyayain nga si Melly, ang kanyang matalik na kaibigan, upang kumain, ay umiling lang ito at hindi umimik. Kaya nagtaka ang kaibigan niya sa kanya. Inakala naman ito na baka nag-away lang sila na mag-asawa. Nang sumunod na araw, usap-usapan na sa buong lugar nila ang ukol sa isang malaking paniki umano na nakikita nagpapaikot-ikot sa himpapawid noong nagdaang gabi. Ilan kasi sa kanilang mga kanayon ang nakakita dito. Pero hindi naman lahat ay naniwala ukol sa mga nakakatakot na pakahulugan nila tungkol sa animoy malaking paniki na iyon. Marami pa rin kasi na mga taga sa kanila ang hindi naniniwala sa mga kababalagan at katatakutan. Para sa marami nilang kanayon ay katang-isip lamang ang mga ito na binuo ng malikot na imahinasyon. Pero naging madalas ang mga pangyayaring iyon. Marami na sa kanilang mga kanayon ang nakakakita sa sinasabing malaking paniki. At nangyayari lang iyon kapag sumapit na ang gabi. Kaya nung mga panahong iyon, patakip silim pa lang ay pinapapasok na ng mga magulang ang kanilang mga anak. Naging panakot na ang malaking paniki para sa mga batang mahilig gumala at laboy. Hanggang sa isang kanayo nila na buntis ang nagkwento na pinasok sila ng aswang. Base pa sa kwento nito, bigla na lamang siyang nagising dahil sa malakas na kalabog sa kanilang bubungan. At hindi na matigil sa kakakahol ang kanilang alagang aso. Kung kaya naupo siya mula sa pagkakahiga at silipin doon sa may siwang na nasa kanilang bintana kung ano yung kinakahulang iyon ng kanilang alaga. Pero nang sumilip siya ay wala naman itong nakita. Kaya kanya na lang sinaway yung kanilang alagang aso at nagpasya na siyang bumalik sa pagkakahiga. Pero laking gulat umano nito nang makitang isang maitim na taong nasa kanila ng paanan at para itong aso na nakatuwad. Dahil sa tindi ng kanyang pagkagulat ay talagang naapasigaw siya ng malakas sa bayog-yog sa kanyang asawa upang magising ito. Pero nang magmulat na ng mata ang kanyang asawa ay mabilis na rin naglaho yung kanyang nakita. Pero kahit nagsimula ng kumalat ang ukol sa aswang na namamasok ng bahay, ay marami pa rin ang hindi naniniwala. Lalong-lalo na yung mga lasinggero doon sa kanilang nayon. Sige pa rin ang mga ito sa paglabas tuwing gabi. Patuloy pa rin silang gumagala at dumadayo pa ng pakikipag-inuman. Hanggang sa pumutok na ang balita na isa nilang kanayon ang bigla na lang nakunan. Kwento ng asawa, nagising na lang siya nang marinig ang malakas na sigaw ng asawa niyang babae. At nakita nila ang napakaraming dugo sa kanilang higaan at dumadaing na ito ukol sa matinding sakit na nararamdaman. Kinabukasan, matapos mangyari iyon, ay kaagad din niyang ipinasuri ang kanyang asawa at nalaman nilang wala na ang kanilang anak. Ang pangyayaring ito ay nasundan pa ng ilang beses bago na alarma ang kanilang barangay at saka bumuo ng mga grupo para rumonda tuwing gabi. At lalo pang nabulabog ang kanilang baryo nang mawala ang isang kilalang lasinggero sa kanilang nayon. Lumapit at humingi ng tulong ang asawa nito sa barangay upang hanapin ang kanyang asawa. Pero hindi naman nila sineryoso dahil kilala din kasing layas yung kanyang asawa at mahilig itong matulog kung saan-saan dala ng kalasingan. At nakuha pa ngang magbiro ng kanilang kapitan. Sabi nito, baka sumama na raw sa ibang babae at nagtanan. Yung ganitong mga reaksyon nila ay nagpapahiwatig lamang na hindi talaga nila siniseryoso
ang tungkol sa kinakaharap na problema ng kanilang nayon, ukol sa aswang. Marami pa rin kasi sa kanila, kabilang na mismo ang kanilang kapitan, ay hindi talaga naniniwala. Kaya nga huli na sila bumuo ng mga grupo na magroronda dahil napilitan lamang ito. Para naman sabihin ng kanyang mga nasasakupan na mayroon siyang ginagawa. Pero ang totoo, labag sa kalooban niya iyon. Para kasi sa kanya, dala ng kapabayaan ng mga nagbubuntis ang siyang pinakadahilan ng pagkalaglag ng kanilang mga anak, at hindi dahil sa kagagawa nito ng aswang. At iyon na nga, hindi nila sineryoso yung ginawang paglapit ng babae upang hanapin yung nawawala niyang asawa. Ngunit nagulat na lamang ang lahat na taga sa kanila nang matagpuan na lang ang asawa nitong patay na sa kakahuyan. Naroon ito sa paanan ng isa sa pinakamalaking puno sa kanilang lugar at nakasiksik. Laslas ang leeg at may mga malalalim na uka sa iba't ibang parte ng katawan na para sa mga naniniwala, yun ay bunga ng kagat. Pero sa mga mapagduda, karaniwang tao ang kanilang pinaghihinalaang gumawa noon sa kanilang kanayon. Napaniwala nila may lihim at malalim itong galit, kung kaya nagawa ang karumal-dumal na krimeng iyon sa lasinggero nilang kanayon. Sinabi nilang lihim dahil kahit lasinggero ang kanayon nilang iyon at medyo pasaway, ay kilala naman itong masayahin at palakaibigan. Hindi rin ito maramot, kung kaya wala silang nalalaman na may kaalit ito. Isang araw sa paaralan ay tila nanumbalik naman ang kasiglahan ng mag-asawa. Kaya tuwang-tuwa ang kanilang mga katrabaho at kaibigan. Pero bagaman ikinatuwa iyon ng matalik na kaibigan ni Melly na si Rose, ay napaisip pa rin ito sa kung bakit bigla na lang bumalik ang saya at sigla sa kanyang kaibigan. Ano ang dahilan? Kaya may naisip ito. Nilapitan niya ang kanyang kaibigan na si Melly nang malapit na mag-uwian at sinabi niyang nais niyang sumama sa bahay nito. Pero biglang napasigaw si Melly at tumanggi. Na ikinagulat naman ng kaibigan nito ang kanyang naging reaksyon. At maraming dahilan na binanggit si Melly sa kanyang matalik na kaibigan kung bakit hindi ito maaring sumama sa bahay nila. Hindi naman ito ipinahalata kay Melly na nagulat siya at nagtaka sa naging reaksyon ng kanyang kaibigan. Sinabi lang niya na ayos lang at sa ibang pagkakataon na lang. Sabay tumalikod na siya, pero sa loob-loob niya ay lalong tumindi yung kanyang hinala. May itinatago ang matalik niyang kaibigan sa kanya. Hanggang sa isa nilang katrabaho ang lumapit kay Rose at may mahalaga itong sinabi. Napadaan daw ito minsan sa bahay nila Melly at nakita niyang may karga-karga itong bata. At nang kunin ito ni Jake mula kay Melly, ay tuwang-tuwang iniangat pa iyon. Kung kaya nasisiguro raw niyang totoong bata talaga ang kanyang nakita. May bata sa bahay nila Melly. Pagtitiyak na sabi pa nito kay Rose. Bigla na namang naging malikot ang kanyang isipan, pero sa pagkakataong iyon ay napagpasya niyang diretsahin at prangkahin na ang matalik niyang kaibigang si Melly. At kanya nga itong pinuntahan sa kwarto. Sinabi niya dito na may bata pala sa bahay nila, kung kaya sumiat sumigla na uli siya. Bakit daw hindi naman ito binanggit man lang sa kanya? Napansin naman niyang nagulat itong si Melly nang marinig ang kanyang mga sinabi at nautal na sumagot. Sabi ni Melly, kanya rin naman daw sasabihin sa kanya. Kaya lang, kahit siya man, ay parang hindi pa rin daw kasi makapaniwala na may anak na sila ni Jake. Na inulit naman ni Rose sa kaibigan yung sinabi nito, lalo na yung mga tagang may anak na sila, na kanya pa talaga iyong pinagdiinan. At muli na namang nautal na sumagot si Melly sa kanya na para bang nadulas lang ito sa kanyang sinabi. Palusot nito, may pinsan siyang nanganak at dahil sa marami na itong anak
at hirap din sa buhay. Kung kaya, ipinaampon na lang sa kanilang mag-asawa yung bata. Pero hindi kumbinsido si Rose sa palusot ng kanyang kaibigan. Alam niyang nagsisinungaling ito. Ramdam niya na mayroon talaga itong itinatago. Kinagabihan na nasa bahay na si Rose at kasalukuyan nilang pinag-uusapang mag-asawa yung tungkol sa hinala niya, kanila Melly at sa batang nasa kanila, ay bigla na lang may kumalabog doon sa kanilang kusina. Kaya nahinto silang pareho sa pagsasalita at sabay na napatanong kung ano iyon. Panandalian pa silang nakiramdam bago magkasunod na tumayo upang silipin kung ano yung kumalabog na iyon. Nang malapit na silang mag-asawa doon, ay dahan-dahan silang lumapit matapos munang iyong silipin. Pero wala naman silang nakita, maliban sa mga kasangkapan nilang naroon na sa sahig. Kaya napabuntong hininga na lang sila kapwa at sinabing masyado lang daw silang nadadala ng kanilang mga pinag-uusapan at mga iniisip. Pero nang nasa kwarto ng kanilang mga anak at kanyang asawa pagkat matutulog na, siya naman ay nasa banyo pa nila at naghihilamos. Nang bigla na lang may narinig siyang mga mabibilis na yabag. Kung kaya, kahit may sabon pa ang kanyang muka, ay mabilis siyang napalingon. Pero laking gulat niya nang may nakita na lang siya na naasara pa rin ang kanyang muka. Na inakala pa nga niya noong una na isa lamang iyong manika na para bang ibinato sa kanya. Pero naramdaman niya yung matutulis ng mga kuko, kung kaya napahiyaw talaga siya at nagtatalon sa sobrang takot. At nang kanya na iyong mahawakan ay kagad na siwas at ibinalibag sa sahig. Sabay takbo palabas ng banyo, paakyat doon sa kanilang kwarto. Nakasalubong niya ang kanyang asawa at kaagad niyang sinabi kung ano ang nangyari. Kinuha ng asawa niyang baril at sinamahan siya nito sa baba. Dahan-dahan at naging maingat sila. Pero wala na yun doon. Nang sumunod na araw, nagpunta sila sa kaanak nila manggagamot at ikinuwento yung nangyari. Sabi nito, ang nakita niya nung gabi ay isang tiyanak. Mabilis na sumagi naman sa isip niya ang tungkol sa batang naroon, kanila Melly, na sinasabi nitong inampon. Kung kaya binanggit din niya sa kamag-anak nila manggagamot ang tungkol doon. At naging duda nga rin ito na iyon ay karaniwang bata lamang, dahil na rin sa mga sinabi ni Rose sa kanilang kaanak na manggagamot na wala naman silang napalitaan tungkol sa pag-aampon nito at parang mayroon talagang inililihim ito sa kanila. At naalala din niya na nagbanggit ito minsan noon sa kanya na kahit ano ay kanilang gagawin mag-asawa pagkaanak lamang sila. Pinayuhan sila ng kanilang kaanak na albularyo sa kung anong dapat nilang gawin at sinunod naman ito ni Rose. Pero mula noon ay naging ilag na sa kanya si Melly at tila nakaramdam ito, kung kaya kalaunan ay bigla na lang lumipat ang mga ito at hindi man lang nagpaalam sa kanila, na sinadya talagang wag paalam sa kanila kung saan sila lilipat. Hinala ng kaanak nilang manggagamot, may ginawa ang mag-asawa sa kagustuhan ng mga itong magkaanak. Nakadalasan ang kapalit ng mga ganitong uri ng kahilingan ay buhay din, na sa palagay ng manggagamot yung mag-asawang aswang na gumagalat na mamasok ng bahay. Sila yung kumuha ng mga sanggol sa nayo nila, kung kaya marami ang mga nakunan kapalit ng kanilang kahilingang magkaanak. At yung anak nilang iyon ay yun din mismo ang tiyanak na umatake kay Rose. At biglang nanumbalik sa alaala ni Rose yung mga panahong naatasan na dumalo ng seminar yung mag-asawa. Hinala niya, hindi doon nagpunta yung dalawa. Dahil mula noon, napansin na nila ang kakaibang pag-uugali at ikinikilos ng mga ito.
Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang kwentong inyo pong mapapakinggan ngayon ay mula sa isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Nida. Kwento pa niya, nangyari ang lahat ng ito doon sa kanilang probinsya. Hindi niya personal na karanasan ito o kahit sino man sa kanyang mga kamag-anak. Ito ay tungkol sa nangyari sa kanilang kakilala. Natawagin na lang natin sa pangalang Arnold, na talaga namang napabalita at kumalat sa buong bayan nila. Nag-aaral kasi sa kolehiyo yung kalugar nila sa ibang bayan, dahil nag-iisa lang noon ang paaralang pang kolehiyo sa buong lalawigan nila. Kung kaya napipilitan talaga mangupahan ang mga nag-aaral doon na taga-malayo at lingguhan kung sila ay umuwi. Pero bigla na lang hindi nakauwi sa kanila yung kababaryo nila Nida na si Arnold, yung inuupahan nitong bahay, pati na rin yung paaralan na pinapasukan. Pero kahit yung kanilang mga napagtanungan ay wala ring maibigay na impormasyon sa kanila, dahil kahit sila man ay hindi alam kung saan nagpunta si Arnold, na ang alam nila ay nakauwi na ito sa kanila. Kaya umuwi ang mga kaanak ni Arnold na bigo at malungkot. 3 araw ang mabilis na lumipas, pero wala pa rin ito. Sinubukan din nila itong hanapin, ngunit hindi talaga nila ito makita. Hanggang sa nawala na sila ng pag-asa at ipinagpalagay na lang na wala na talaga si Arnold. Hindi na ito babalik pang muli sa kanila. Sa kagustuhan nga ng mga magulang nito na makita talaga ang binata, kahit patay na raw, basta ang malaga ay makita nila ang bangkay nito. Pero 1 linggo nang nakalipas ay wala pa rin talaga kahit anino. Ngunit nung 9 na araw ay nagulat na lang silang lahat nang biglang sumulpot si Arnold sa kanila. Kahit mga kakilala nila at kaibigan ay talaga namang natuwa. Hindi pa nga sila makapaniwala nung una na nagbalik na ito at buhay na buhay. Pero may dala ito masamang balita. Masaklap pala ang sinapit nito. Ang bungakala nga rin daw niya ay mamamatay na talaga siya. Buti na nga lang at pinalad pa siyang makatakas. Mabait na tao si Arnold. Kilala siya ng kanilang mga kanayon mula pa pagkabata. Kaya naniniwala sila sa mga isinalaysay nito. Nalaman kasi nila mula dito na naimbitahan pala ito ng isa nitong itinuturing na kaibigan. Nakilala lang daw niya ito doon sa kanilang paaralan at magkalapit lang din sila ng inuupahan. Naging malapit sila at nang minsan nga siyang yayain sa isang handaan doon sa lugar ng babae ay nagpaunlak naman siya. Pero hindi niya akalaing kapamakan na pala ang naghihintay sa kanya doon sa kanilang pupuntahan. Dahil kabilang pala ito sa angkan ng mga aswang. Paglalahad pa sa kanila ni Arnold, nang dumating sila doon sa kanilang pinuntahan, ay abalang-abala ang mga tao dahil sa isang malaking handaang magaganap. Ang di niya alam ay isa pala siya sa ihahanda ng mga taga-roon. Nakita niya yung mga naglalakihang kawali at mga ginagawang pagpeprepara. May 2 mahabang mesa na yari sa kawayan na may sapin na dahon ng saging at narong lahat ng mga rekado. Habang yung iba naman ay abalang nagsisiba at nagsasalansan ng mga panggatong. Nakita din niya kung ilang kalalaki na nag-aasa ng kanilang mga ita. At tila ba nakukulangan pa sa talas noon kahit nangingintab na ang mga iyon, ay patuloy pa rin nilang inaasa. Pero pag-aamin ni Arnold, wala talaga siyang napansing kakaiba sa mga taong naroon. Magagaling silang makisalamuha at mag-estima ng kanilang mga bisita. Magiliw din sila kung makipag-usap, kung kaya wala siyang napunang masama sa mga ito. Huli na nang malaman niyang sa likod pala ng kanilang mga ngiti at masayahing mga muka ay nakakubli ang totoo nilang mga anyo, mga mababangis at walang awa sa kanilang mga biktima. Nagulat na nga lang daw siya nang bigla silang palibutan ng mga taong naroon
na tila ba ipinagmamalaki pa nung ilang kalalakihan yung matatalas nilang hawak na itak. Hindi nagtagal ay nilapitan na sila ng mga lalaking may dalang tali at sila'y tinalian. Dito na nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Doon pa lang nila nalaman na nasa peligro na pala ang kanilang mga buhay. Dinala sila sa isang kubo na sa palagay ni Arnold, isa yung kamali. Doon ay pinaupo sila. At para mga manok na naghihintay ng kanilang oras para katayin. Una nang kinuha ang lalaki sa tabi niya. Umiiyak itong nagmamakaawa habang kinakaladkad palabas ng kubo. At makaraan lang ang ilang sandali ay narinig na nila ang nakakakilabot na pagsigaw nito. Naiyak na rin silang mga natitira nang maisip nilang ganun din ang masaklap nilang sasapitin. Biglang naisip ni Arnold ang kanyang mga magulang at kapatid. Siya lang ang tanging pag-asa ng mga ito para makaahon sila sa hirap. Kung kaya nga siya pinagsisikapan ng mga itong mapag-aral. Nagpalingalinga si Arnold. Humanap siya ng anumang bagay na maaari niyang magamit para makawala siya sa pagkakatali. Hanggang sa may napansin siyang parang mayroong kumislap sa kanyang harapan. Sinubukan niya iyong sikaran. Bigla siyang nabuhayan at nagkaroon ng pag-asa. Takip iyon ng dilata. Gamit ang paa ay unti-unti niya iyong napalapit sa kanya. Tumalikod siya at kanya iyong dinampot gamit ang kamay. Pero hindi niya iyon magagamit sa kanyang sarili para putulin ang tali. Kaya inuna na niya yung nasa kanyang harapan. At makaraan ang ilang minutong matyaga niyang paghiwa doon sa tali ay nagawa na rin niya iyong maputol. Nakawala yung lalaki. At siya naman ang sinubukan nitong pakawalan. Pero nang malapit na siyang makalagan ng kanyang harap ay may biglang pumasok na isang lalaki. Kung kaya nagpanggap yung lalaki na nasa kanyang harapan na nakagapos pa rin, na mabilis nitong inilagay yung kanyang mga kamay sa likod. Biglang hinawakan ng lalaking pumasok ang isa pa sa kanila at hinilang palabas. Panay ang pagmamakaawa ng binata at bago pa ito tuloy ang makilabas ay sinabi nito sa lalaki na nakawala na sa pagkakatali yung nasa harapan ni Arnold. Kaya baka maaari na raw siyang palayain dahil sa ginawa niyang pagsusumbong. Binitawan ito ng lalaki at nilapitan yung paharap ni Arnold. Wala naman na itong ibang pagpipilian pa kundi ang lumaban na lamang. Kung kaya, kaagad din niyang sinunggaban yung lalaki. Pero malakas ito at siya pa ang nagawang maibagsak at lumapat ang likod nito sa lupa. Susuntukin na sana ito ng lalaki habang nakakubabaw sa kanya pero bago pa tumama ang mga kamao nito sa kanyang mukha ay bigla na lang napahawak yung lalaki sa kanyang batok. At nasundan pa yon sa gilid ng kanyang leeg. Gulat na gulat yung lalaki sa bilis ng mga pangyayari. Lupang di niya iyon inaasahan. Nang akala niyang walang palaban-laban ng mga biktima nila, ay siya pa palang tatapos sa kanya. Nagawa na palang makakawala ng tuluyan ni Arnold at gamit yung matalas na takip ng dilata ay nagawa niyang masugatan ng malalim yung lalaki. Nahagip ni Arnold yung malaking ugat nito sa leeg sa ikalawa niyang pagpunteriya doon. Kung kaya, kaagad na umagos ang masaganang dugo nito mula sa leeg at dilat ng matang bumagsak sa lupa. Binawian kaagad ito ng buhay. Nang makita ng lalaking nasa pinto ang kanilang ginawa, ay nagpaawa ito sa kanila. Nakalagan din siya sa pagkakatali at humingi ito ng paumanin sa kanila. Tutulungan naman sana ito nila Arnold ngunit may narinig silang mga boses na paparating. Kung kaya nagmamadali na silang tumakas doon sa likod. Dumaan silang dalawa sa may bintana. At bago pa sila tuluyang makalayo, ay muli pa nilang narinig yung lalaki na nagsumbong na naman ito sa mga dumating.
At narinig din nilang biglang nagkagulo. At yung malakas na pagkatungal ng isa sa mga ito, naisip nilang marahil ay nakita na ng mga ito yung kanilang kaanak na napatay nila Arnold. Kaya nagdudumali na silang tumakbong palayo. Tumakbo sila paakyat doon sa bundok. At kahit nasa bandang itaas na sila, ay kanila pang naririnig yung mga ingay ng magkakamag-anak na mga aswang doon sa ibaba. Alam nilang dalawa na tutugisin sila ng mga ito. Kaya kailangan nilang makalayo pa ng gusto. Wala silang ideya kung naasang lugar sila. O kaya hindi rin nila kabisado ang pasikot-sikot doon sa kagubatan. Umasa na lamang sila sa kanilang kutob at pakiramdam. Nang sila ay makaramdam na ng matinding pagod, naganap sila ng maaari nilang mapagkublihan at mapagpahingan. Nagtiis sila ng walang ilaw dun sa madilim na kagubatan. Mas mainam na rin yon, naisip nila, para hindi sila matagpuan at matunton ng mga umahabol sa kanila. Alam nilang hindi titigil ang mga iyon hanggat hindi sila nakikita. Sigurado silang dalawa na matindi ang galit ng mga kaanak ng kanilang napatay at gaganti talaga ang mga ito. Sa tabi ng isang malaking bato na may patay na puno ay nahiga silang dalawa. Pero pinanatili nilang gising ang kanilang mga diwa. Hindi sila dapat na makatulog. Mabilis na lumipas ang mga oras at di nagtagal. Unti-unti na ring sumilay ang araw. Dahan-dahan ang lumiwanag ang buong kagubatan. Narinig na nila ang mga huni ng iba't ibang hayop na naninirahan doon. Nakahinga na sila ng maluwag. Hindi makakalimutan ni Arnold ang umaga na yon, para iyong may hatid na bagong pag-asa at buhay para sa kanya. Pero hindi pa rin sila lubusang ligtas mula sa mga tumutugi sa kanila. Alam nilang hanggat naroon sila sa kagubatan ay nananatiling nasa panganib ang kanilang mga buhay. Kaya nagsikap silang makalabas mula doon. Pero kahit anong gawin nilang pagsusumika, ay nananatili sila sa pandong ng mga naglalaki ang punong kahoy. Naroon pa rin sila. Tuluyan na silang naligaw at nagpaikot-ikot lang sa buong kagubatan. Mabuti na nga lang at hindi nila nakasalubong yung mga umahanap sa kanila. At inabutan na nga sila doon ng mahigit isang semana. Umasa na lang sila sa bunga ng mga ligaw na punong kahoy na naroon. Gayon din sa mga isdang nahuhuli nila sa mga batis. Tuwing araw ay naglalakad sila at patuloy na hinahanap ang daan palabas ng nasabing gubat. At kapag malapit ang sumapit ang gabi ay humihinto naman sila at nagpapahinga. Noong huli ay naisipan nila magpalit-palitan sa pagbabantay para naman makapagpahinga sila at magkaroon ng panahong makatulog. At noong ikasyam na araw ay laking tuwa nilang dalawa nang makita nila ang kabayanan. Nagmamadali silang bumaba at patakbong tinungo yan. At sa wakas ay nakauwi na rin sila sa tulong ng mga taong kanilang nakausap upang ihatid sila sa kanya-kanyang lugar. At nakauwi na nga sa bahay nila si Arnold, kung kaya naibahagi niya ang lahat ng kanyang mga naranasan. Pero ng mga sumunod na gabi ay naging maingay ang kanilang lugar. Dahil sa naging maligalig ang mga alaga nilang aso, gayon din ang ibang mga hayop. At tuwing umaga, ilan sa kanilang mga kanayon ay natatagpuan na lamang napatay ang kanilang mga alagang manok. Wakwak ang mga katawan nito. At kung minsan naman ay laslas ang mga liig pero wala ng dugo. Kaya nagkaroon ng mga paghihinala ang mga tao sa lugar nila. Wika parang iba, inaatake na raw yata sila ng mga aswang. Bagay na hindi naman malayong mangyari. At ito ay napatunayan ng totoo. Nang isa sa kanilang kanayon ang magising dahil sa pagkakaingay ng kanyang mga alagang manok. At nang kanya itong labasin at puntahan, ay laking gulat niya nang makita ang isang lalaking ubot-ubad na hawak-hawak ang isang manok ng dalawa niyang kamay at nakasubsob doon ang kanyang mukha.
Napatras ang kanayo nila nang bigla itong lumingon at tumingin sa kanya. Laking pagpabigla niya nang makita kung sino iyon. Walang iba kundi si Arnold. Puno ng balahibo ang mukha nito at napapaliputan ng malansang dugo ang kanyang bibig. Kumislap ang mga mata nito at saka umangil, sabay mabilis na umalis. Agad na kumalat ang balita tungkol doon. Kung kaya, minabuti ng mga magulang ni Arnold na dalhin na lamang ito sa mga kamag-anakan ng kanyang ama. Kumusta po kayo, Sir PB? Magandang gabi po sa inyo. At ganoon na rin sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Lani, isa ring OFW na lagi pong nakasubaybay sa inyong mga kwento. Ang ibabahagi ko pong karanasan ay totoong pangyayari na naranasan ng tiyahing kong si Tia Madel. Pero matagal na po itong nangyari. Mga bata pa po kami nang maganap ang karanasan niyang ito. Ang tiyahin po namin ay maaga noong nabalo. Bigla na lang kasing nagkasakit ng maluba ang kanyang asawa. At iyon na rin mismo ay kinamatay nito. Nagkaroon po sila ng 3 anak. At magkakasunod lang ang kanilang mga edad. Ang pinakapanganay po nila Tia Madel ay 9 na taong gulang at ang sumunod naman ay 8, habang pinakabunso sa kanila ay 7 taong gulang pa lamang. Nakita namin kung paano nahihirapan ang tiya naming si Tia Madel sa pagdadala ng kanilang pamumuhay. Hindi niya talaga kakayaning itaguyod yung 3 niyang anak kung siya lamang mag-isa noong mga panahon iyon. Lalo pa nga at nasa probinsya lang. Maganda po ang tiyahin namin at kahit 3 na ang kanyang mga anak ay hindi ito losya at mukhang bata pa talaga, pagkat maaga naman kasi ito nag-asawa. Kaya nung mga panahong iyon ay marami talaga ang mga nagbalak na manligaw sa kanya. Para bang nakakita sila ng bagong pag-asa nang mabalo ang tiyahin namin. Ang problema, nagdadalawang isip naman si Tia Madel, dahil baka iwan lang din siya kapag nakuha ng gusto. Dahil parang ayaw niyang maniwala na may siseryoso pa sa kanya, dahil nga sa may karanasan na siya at 3 na nga ang kanyang anak. Pero porsigido ang marami sa mga manliligaw niya at talaga namang seryoso. At dahil nga sa sitwasyong kinakaharap niya noon, kung kaya napilitan na rin siyang mamili sa kanila. Pumili siya ng mabait at yung pinakamatyaga, yung seryoso at masipag. At higit sa lahat ay tanggap yung kanyang mga anak at hindi ituturing na iba. Kaya halos 2 buwan mahigit pa lang nang mailibing yung asawa niya ay nagdesisyon na ang tiyahin namin at nag-asawa siya muli. Marami noon ang mga nagtaas ng kanilang kilay at talagang maraming mga sinasabi na hindi maganda sa tiyahin namin. Pero kami ay nauunawaan namin siya. Dahil mahirap talaga, lalo na at wala siyang permanenteng mapapasukan doon sa probinsya para makapagtrabaho. Pero nang sumapit yung araw ng kanyang kasal, ay marami pa rin naman ang mga dumalo. Kahit na nga yung mga nanlalain at nanlilibak sa kanya. Mga nagsipuntahan din at nakikain na andun ako noon. Kaya nakita ko mismo at masasabi ko yung mga taong nanlalait sa kanya at kung ano-ano ang sinasabi ay siya pang
mga malalakas magsikay. Simple lang ang naging kasalan dahil hindi naman nagmula sa mayamang pamilya ang kanyang napangasawa. Naging kaklase niya raw ito nung nag-aaral pa siya at ito ay taga-ibang bayan. Kaya hindi siya pamilyar sa amin. Pero kahit payak lang yung naganap na kasalan, ay abunda naman pagdating sa pagkain na tanda. Dahil mukhang pinaghandaan talaga nung napangasawa ng tiyahin namin yung pagkakataon na iyon. At nung huli nga, ay nalaman namin na noon pa pala ito may lihim na pagtingin kay Tia Madel. Masaya kami para kay Tia Madel dahil nakikita naman namin mapapabuti sila ng kanyang mga anak sa piling ng bago niyang asawa na si Tio Conrad. Matapos silang makasal, sumama na sila Tia Madel sa lugar nila Tio Conrad. Mabilis na lumipas yung mga araw. Wala na kaming napalitaan tungkol kanila Tia Madel. Naisip naming marahil ay mabuti na ang kanilang kalagayan. Pero biglang naisipan ng mga magulang namin na bisitahin sila ng kanyang anak. Ginabi sila nanay at tatay sa daan pagkat malayo pala ang lugar nila Tio Conrad. Malayo ang kanilang naging biyahe. At iyon ang unang pagkakataon na makakapunta sila sa lugar na iyon, na kanila lamang ipinagtanong-tanong sa bawat bahay na madaanan nila, na bawat taong mapagtanungan nila ay tila ba nagugulat at may pagtataka sa kanilang mga mukha. At nang mahanap na nila at matuntun ang bahay, ay nagulat talaga sila nanay at tatay sa tagpong kanilang inabutan. Nasa sahig sila Tia Madel. Lahat silang mag-iina ay naroon, na yung panganay at bunso ay pawang mga nakagapos pa ang kanilang mga kamay. At nakita pa nila ang isang lalaki na ang mga braso ay mabalahibo. Nang tumingin ito sa kanila, ay napansin kaagad nila ang matutulis nitong mga ngipin. At bago umalis, ay inangilan pa sila nanay at tatay. Mabilis itong tumalon doon sa bintana ng bahay. Pagtayo ni Tia Madel, kwento nila nanay, ay agad itong napayakap sa kanila at umahagulgol na nagpasalamat. Kwento ni Tia sa aming mga magulang, nalaman niyang aswang pala ang kanyang napangasawa. Una na niyang napansin ang mga kakaibang gawin nito. Lagi itong umaalis ng bahay at nararamdaman niyang alanganing oras na kung dumating sa bahay nila, na madalas ay madaling araw na nga, na naririnig niya yung madalas na pagkalabog ng kanilang bintana. Pero pag-aamin din ni Tia sa kanila, mabait umano si Tio Conrad, at ni minsan ay hindi niya ito nakitang nagalit. Parang tunay na anak na rin ang pagtuturing nito sa mga anak ni Tia Madel. Yun nga lang, ang kanya na itong kumprontahin tungkol sa pagiging aswang nito, ay agad na nagalit at pinagbantaan pa siya. Kaya naisip niyang iwan na ito. Nag-alala din kasi siya para sa kaligtasan nilang mag-iina. Ngunit tila ba nabasa naman ito ang kanyang iniisip. At yun ang tagpong naabutan ng mga magulang ko. Nabalak na pala sana silang patayin ni Tio Conrad at gawing hapunan. Dahil ang katwiran nito, mas mabuti pang mamatay na lang umano sila sa kanyang mga kamay kesa pakinabangan pa ng iba. Isinama na nila nanay at tatay sila Tia Madel at kanila na lang siyang sinuportahan sa pangangailangan ng kanyang mga anak, hanggang sa makaahon din at
magkaroon ng maliit na negosyong mapagkakakitaan. At yan po Sir PB yung kwentong nais kong ibahagi po sa inyo. Maraming salamat po. Sir PB, magandang gabi po sa iyo. Sana po ay magawa niyong maisingit itong kwento ko. Maikli lang po ito pero personal po naming karanasan ito ng asawa ko at totoo pong nangyari. Sa pagkakatanda ko ay mahigit 10 taon na rin ang nakaraan nang maranasan naming dalawa ang masasabi kong pinaka nakakatakot na pangyayari sa aming buhay. At ito po ay may kinalaman sa mga aswang. Sabado po noon at wala akong pasok sa trabaho. Nakaplano na talaga yung pagpunta namin sa mga magulang ng misis ko. Sakay ng motor ay bumiyahe po kami. Medyo malayo ang bahay ng mga biyanang ko. At dahil sa hindi kami kapwa nakapag-almusal ng asawa ko, kung kaya naman madali itong ginutom. At napapansin ko rin noong mga panahong iyon na para bang lagi siyang gutom at mahilig talagang kumain. Kasalukuyan kasi siya noong nagdadalang tao sa panganay naming anak. Malaki na ang tiyan niya noon, maglilimang buwan na. At malaki talaga magbuntis ang misis ko. Nang biglang nakatawag ng kanyang pansin, yung bagong karinderya na aming nadaanan sa tabi ng kalsada. Kung kaya, inaya niya akong kumain na muna. Huminto kami at namili ng aming kakainin. Habang pumipili ang misis ko, ay napansin ko namang panay ang tingin ng tindera sa tiyan niya. Pero hindi ko naman iyon binigyan ng masamang pakahulugan. Dahil naisip kong babae rin siya, kaya siguro ganon. Baka may anak na siya o di kaya naman ay pangarap na rin niya magbuntis at magkaanak. Halos hindi niya talaga inaalis yung pagkakatitig sa tiyan ng asawa ko. Natigil lamang siya nang makapili na kami ng ulam. At doon pa lang niya ibinaling ang kanyang tingin sa amin. Pagkatapos naming kumain, ay hindi na rin kami nagtagal doon. Sabik na rin kasi kami ng asawa ko na makita yung mga magulang niya. Isang beses lang kasi sa isang buwan kung makabisita kami, na kung minsan pa nga ay hindi pa. Nang bumabiyahe na kami uli, ay biglang dumaing yung misis ko ng pananakit ng kanyang tiyan. Siyempre, ang una ko kaagad na isip ay baka dahil sa aming kinain. Pero naisip ko rin noon na bakit siya lang. Dapat sana, kung dahil yun sa aming kinain, pati rin ako. Hanggang sa ipinatigil na niya sa akin yung motor, pagkat nasusuka na siya. Nung puntong iyon, ay nag-alala na talaga ako. Dahil sa mabilis na nag-iba yung kulay niya. Putlang-putla na siya at parang nahihirapan na rin huminga. Tinanong ko pa nga siya kung kaya pa ba niyang humawak sa akin. Dahil wala talaga kaming mahinga ng tulong doon sa lugar na aming hinintuan. Sabi ko sa kanya, mga 15 minuto na lang ay mararating na namin yung bahay nila. Kaya pumayag naman siya. Sinabi niya sa akin, kaya pa naman daw niyang umangkas. Sabi ko, tiisin lang niya at akin na lang bibilisan. Nang dumating kami sa kanila, sa halip na matuwa yung mga magulang niya, ay nagulat talaga sila at nag-alala. Ikinuwento ko kaagad lahat ng natatandaan ko sa kanila. At iba na kaagad yung tumakbo sa isipan ng mga biyanang ko. Kaya agad na inutusan yung bunsong kapatid nila misis at ipinasundo yung kilalang manggagamot doon sa kanilang lugar. At hindi nga sila nagkamali sa kanilang hinala, pagkat pinaswang umano
ang misis ko ng tindera. Mahirap paniwalaan kung paano iyon nalaman ng manggagamot na tumingin sa misis ko. Pero iyon ang totoong nangyari at sinabi nito. Kahit ako noong mga panahong iyon ay hindi mapapaniwalain sa mga ganong bagay. Hindi ako naniniwala sa mga kababalagan, mga kwentong aswang at engkanto, gayon din sa mga pamahiin. Pero noong mga oras na iyon ay napaniwala talaga ako. Dahil biglang tumigil sa pagsusuka yung asawa ko at nawala na rin yung pananakit ng kanyang tiyan. At nakita ko pa yung pagkakahulma ng tindera sa mga patak ng kandila na hinayaang pumatak sa tubig. Isiniguro naman sa amin ng manggagamot na isang matandang babae na hindi naman naapektuhan ng aming anak. Pero kanya kaming pinaalalahanan na sa susunod ay magdoble ingat. Dahil marami raw kaming makakasalamuha na maaaring magtangka sa aming anak. Medyo kinilabutan talaga ako sa mga sinabing iyon ng matanda sa amin. Nung huli ay humingi ang biyanang kong babae sa manggagamot ng pangontra. Kumari pala nila ito dahil sa bunsong kapatid nila misis. At yan lang po Sir PB ang aking kwento. Salamat po. Sir PB, isa rin po ako sa masugid mong tagapakinig. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Edmar. Gusto ko lang sanang ikwento sa inyo yung personal kong karanasan. May 5 taon na rin ang nakalipas mula nang mangyari po ito sa akin. Nung mga panahon pong iyon kasi ay nakailigan ko po ang bisikleta dahil na rin sa impluensya ng mga kaibigan ko. Kaya nag-ipon po talaga ako at unti-unti ay bumibili ako ng parte ng bisikletang gusto ko. Hanggang sa ito po ay aking mabuo. Lagi po kami noong nagbibisikleta papuntang Tanay at ginagawa po namin ito tuwing araw ng Sabado. Minsan nga ay hindi lang kami sa Tanay nakakarating kundi mas malayo pa. Nang minsang magbisikleta po kami ng mga kaibigan ko ay napagdesisyonan namin mas maaga kaming umalis sa lugar namin. Bali yun yung unang pagkakataon talaga na magbibisikleta kayong magkakaibigan ng madilim pa. Nang marating na po namin ang Antipolo at pababa na po kami ng Teresa ay mayroon po doong tinatawag na sigsag. Yan ang taguri sa daan na iyon dahil na rin sa marami nga iyong parte na pakurbada at pababa po yung daan na iyon. Wala naman po sa loob ko na makakaranas ako ng masamang pangyayari ng oras na iyon. Kaya basta pidal lang ako ng pidal at nakatuon lang ang paningin ko sa daan. Nang bigla na lang pong may tumawid. Nang paraan ng kilos niya ay tulad ng sayo. Ang una pang pumasok sa isip ko ay isa lang iyong taong grasa dahil na rin sa ayos at itsura nito na nanlilimahid. Pero nang iwanan ako nito ng tingin ay doon ko palang naunawaan na hindi iyon isang karaniwang tao. Kaya nga muntik talaga ako noong sumemplang dahil sa pagkataranta at gulat na rin. Kaya nagtaka yung mga kasama ko kung ano ang nangyari sa akin at bakit bigla akong huminto. Namuntik ko pang ikadisgrasya. Dumiretso lang naman yung nilalang na nakita ko pababa doon sa may gilid. Na nang silipin namin makaraan ng ilang minuto ay puro pala iyon kakahuyan at malalago ang mga halamang naroon. Matarik iyon pero mayroon ding mga kabayan. Mula po noon ay mas pinili ko na lang na umalis nang mayroon ng araw. Medyo nadala kasi ako dahil sa naranasan kong pangyayari na iyon.
Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako po si Neri. Isa ring masugid na tagapakinig ng inyong mga kwento dito po sa inyong programa. Gusto ko lang sanang ibahagi yung naging karanasan naming magkakaibigan. Nangyari po ito nung dalaga pa po ako. Nagkayayaan kami noon na magpunta sa lugar ng isa naming kaibigan dahil bakasyon naman. Bali 7 kaming lahat noon. 3 kaming babae at 4 na lalaki. Hindi ko na po iisa-isahin ang mga pangalan nila. Bus po ang sinakyan namin noon at sasabihin kong malayo talaga ang naging biyahe namin. Nanakit talaga ang katawan ko dahil sa mahabang pagkakaupo sa bus. Nang dumating kami doon sa kanilang lugar, ay natuwa talaga ako dahil maganda po ang mga tanawin doon. At maganda rin sa pakiramdam yung dulot ng sariwang hangin. Sa kanto ay mayroong mga kaidara naming nakaupo. Mga nakatambay lang sila doon. At nang makita nila kami, ay napatayo pa yung iba sa kanila at parang gustong lumapit. Pero nakita kong pinigilan sila ng isa nilang kasama. Di ko naman binigyan ng masamang pakahulugan niyon. Naisip kong baka gusto lang makipagkilala. Mga ilang daang metro din yung nilakad namin mula doon sa kanto, papasok sa bahay ng kaibigan namin. Tagaroon talaga siya at nagbo-board lang malapit sa universidad na aming pinapasukan. Pagdating namin sa bahay nila ay parang nagulat pa yung mga kapatid at magulang niya. Hindi niya pala sinabing isasama niya kami. Pero hindi naman sila nagalit. Napansin ko ang natuwa pa sila. Habang inihintay namin na maluto yung tanghalian, ay tinanong ko si Michael kung hindi ba niya nakikilala yung mga nakatambay sa may kanto. Sinabi niyang kakilala naman niya sila. Mga kababata pa nga. Kaya lang, hindi niya kaibigan ang mga yon. Pagkukwento pa niya, sila yung mga nambubuli sa kanya nung dun pa siya nag-aaral sa kanila. Bigla akong nalungkot sa ipinagtapat niya sa akin. Mabait kasi si Michael at masasabi kong walang puso na lang talaga ang gagawa pa ng masama sa kanya. Nang mga bandang hapon na, habang nagkukwentuhan kami sa loob ng kwarto, ay biglang nagkahulan yung mga aso. May mga dumating. Maya-maya, narinig namin kausap ng mga ito ng nanay ni Michael. Tinawag nila kami at ipakikilala daw. Paglabas namin, medyo nagulat pa kami dahil ang dami nila. Mga China Chuy ni Michael, kasama ang ilan nilang mga pinsan. Habang ipinapakilala kami isa-isa, ay may napansin ako. Parang hindi komportable sila Michael, lalo na ang mga magulang niya. Pati mga kapatid niya ay parang hindi masaya. Ay pakilala kami sa kanilang mga kamag-anak. Para bang hindi sila masaya na naroon ang mga ito sa bahay nila. Kaya medyo nagtaka ako. Naisip ko na baka mayroon silang naging alitan dati. Pero mukhang nagkamali ako sa aking akala na mayroon pa yatang ibang mas malalim na dahilan. Dahil lang makaalis na ang mga ito, yung mga dinala nilang pagkain para sa amin ay hindi ipinakain. Sa halip ay kanila iyong itinapon. Nangihinayang pa nga kami dahil mukhang masarap pa naman ang mga iyon. Pero mayroon akong narinig
na sinabi ng mga magulang ni Michael. Ipapahamak pa raw sila ng mga ito, na sila pa raw ang malalagay sa alanganin. Hindi namin naunawa ang mabuti kung ano ang ibig nilang sabihin. Hindi na rin kami nagtanong pa dahil nakakaya naman. At baka sabihin na masyado na kami nanghihimasok. Pero nung mga oras na iyon ay hindi na maganda ang nararamdaman ko. Para bang mayroong mangyayari na hindi namin magugustuhan. At sa puntong iyon ay tumama nga ako. Dahil kinagabihan, habang nasa labas kami nila Myra at Jake na naninigarilyo, ay bigla kaming nagulat nang marinig namin na parang mayroong dumapo sa isang puno na naroon. Nang mapatingin kami doon, ay nakita talaga naming lumundo pa ang sanga noon. Pero wala kaming narinig na mga pagpagaspas o anuman. Basta parang mayroong pumatong na mabigat doon sa sanga ng puno, kung kaya iyon lumundo. At wala rin naman kaming naramdamang hangin, kaya imposibleng iyon ang dahilan kung bakit gumalaw yung mga dahon at sanga. Sa takot ko, naibato ko yung sigarilyo ko nang wala sa oras. Kahit pa nangangalahati pa lang iyon. Hinawakan ko si Myra sa isang kamay at niyaya ko na siyang pumasok ng bahay. Sumunod din naman sa amin si Jake. At nang nasa kwarto na kami, ay doon pa lang namin iyon pinag-usapan. Iisa ang aming tanong. Ano yung dumapong iyon sa may puno? Dahil mukha talaga yung mabigat. Naalala ko na mga bata pa kami, ang kapatid ko, na talagang lumalawlaw yung sanga ng puno kapag amin yung tinutungtungan. Samantalang mga bata pa lang kami noon. Maya-maya, biglang pumasok sa silid si Michael at niyaya na kaming kumain. Naroon na raw ng ibang mga kaibigan namin. Nagkatinginan na lang kaming tatlo nila Myra at Jake. At walang naglakas loob na magtanong kay Michael. Matapos kumain, ay kanya-kanya na kaming pasok sa kwarto. Nahiga na kami. At parang doon ko naramdaman yung pagod sa biyahe. Madali akong nakatulog. Nang bigla na lang akong magising dahil sa mga ingay. Di ko alam kung ilang oras na akong nakatulog noon. Pero napansin kong madilim pa sa labas. At nagulat talaga ako nang marinig ko ang dahilan kung bakit nagkakagulo. Nawawala daw ang isa naming kaibigan na si Rita. Bigla akong kinabahan. Nagdesisyon sila na lumabas ng bahay at hanapin ito. Sabi ng isang kaklase namin, nakita niya pa raw ito na biglang bumangon. Ang akala naman daw niya ay magsi-CR lang si Rita. Pero napansin daw niya na parang iba ay kinikilos nito. Tuwid na tuwid daw ang katawan nito na dahan-dahang naglakad palabas ang kanilang silid. Ngunit hindi naman daw niya naisip na may kakaiba na palang nangyayari dito. Akala daw niya ay ganoon lang talaga ito. Pagkat ngayon lang naman daw niya ito nakasamang matulog. Hirap na hirap magpaliwanag sa amin si Lito at parang sinisisi ang sarili dahil sa nangyari. Dahil hindi niya man lang ito sinamahan o kaya ay pinigilan. Mabilis na lumabas ng bahay ang mga kapatid at magulang ni Michael. At para bang alam na alam nila kung saan hahanapin si Rita. Pagkat tinaka agad nila yung daan papunta sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Sumunod naman kami sa kanila. Naghati kaming lahat sa liwanag na dulot ng 2 flashlight. At makalipas
ang may 15 minutong paglalakad, ay natagpuan din namin si Rita na nakatayo sa gitna ng daan. At para itong wala sa kanyang sarili. At nagtaka din kami nang makita naming naroon din yung mga kababata ni Michael. Uminit kaagad ang ulo ko at tinanong namin sila kung anong kanilang ginawa kay Rita. Sinabi naman nilang nakikita lang nila ito na naglalakad mag-isa, kung kaya kanila itong nilapitan at pinigilan. Kinausap daw nila ito at tinanong pero hindi sumasagot. Galing daw sila sa inuman. At nagtaka nga rin daw sila kung anong ginagawa ni Rita sa lugar na iyon. Matapos yon ay bumalik na kaming lahat sa bahay at sumama din ang mga ito. Pagdating sa bahay ay tulala pa rin si Rita. Nag-alala kami. Nagpasalamat si Michael sa mga kababata niya. Sinabi naman nilang walang anuman ang kanilang ginawa. Nagkataon lang daw na naroon sila. At sinabi din nila kay Michael na kanila na raw kalimutan ng lahat ng mga nagdaan. Nakita kong tumangulang sa kanila si Michael, pero nakangiti ito. Nagpresenta pa ang isa sa kanila na kanyang tatawagin ang Joy na manggagamot para tingnan si Rita. At sumang-ayon naman kaming lahat. Habang hinihintay yung manggagamot, ay narinig namin nag-uusap sila Michael kasama ang kanyang mga magulang. At naroon sila sa isang silid. Pero ang hindi nila alam ay ikinukwento na rin ng mga kababata ni Michael yung kanilang mga pinag-uusapan. Sinabi nila sa amin na may lahing aswang ang mga kamag-anak nila Michael. Yan daw ang matunog na usap-usapan doon sa kanilang lugar. Alam ng halos lahat ng taong naroon ang lihim ng mga ito. Mabilis na naitanong ni Jake kung aswang din ba sila Michael. Agad naman silang sumagot at sinabing hindi. Ayon pa sa kanila, nagsimula lang naman iyon nang mapangasawa ng nakababatang kapatid ng nanay ni Michael, si Isabel, na mula sa angkan ng mga aswang na taga-kabilang bayan. At hinawaan na rin nila ang mag-anak ng isa pa nilang kapatid. Sabi pa nila, malamang ay may masamang balak ang mga ito sa amin. Nagulat kami sa kanilang mga ipinagtapat. Kaya naikwento din namin sa kanila ang ukol sa ginawang pagbisita ng mga ito sa amin at yung pagbibigay nila ng pagkain. Nagkatinginan sila at sinabing malamang ay gusto rin kaming hawaan. At doon namin naunawaan kung kaya pala itinapon ng mga magulang nila Michael ang lahat ng iyon. At binalak din nilang kunin si Rita. Nasabi pa nila, siguradong hindi na namin ito makikita pa kung nagkataon na hindi nila ito nakasalubong. Pagkat may pangyayari na raw sa kanilang lugar, ay isang dalagita rin ang nawala at hindi na nakita pa. Sumama lang daw ito sa kaklase na taga roon sa kanila. Bigla na lang nawala at hindi na nakita. Paniwala nila ay yung kamag-anak nila Michael ang may gawa noon. Malakas ang kanilang kutob na isinailalim ito sa hipnotismo at pinagsaluhan sa kanila. Nang dumating ang manggagamot, ay doon pa lamang kami napanatag. Nang suriin niya si Rita, ay tama ang lahat ng kanilang hinala. Walang duda na nasa kapangyarihan nga nila ito, kung kaya wala sa kanyang sarili. At papunta nga ito sa kamag-anak nila Michael. Nang bumalik na sa katinoan si Rita, ay halos wala itong maalala. Nakakapagtaka pero totoo palang nangyayari
ang mga ganong bagay. Ang tangi lang daw nitong naaalala ay may nakita siyang isang babae na nakatayo sa labas ng bintana ng silid nila. Tinatawag daw siya nito at pinapalapit. Nang tanungin naman namin siya kung kanya bang naaalala ang mukha nito, ay bigla siyang napayuko at sinabing nakakatakot iyon. At doon lang daw niya iyon nakita. Naramdaman naming nanginginig sa takot si Rita. Marahil ay nagbalik sa kanya yung nakakatakot na tagpong iyon. Kwento pa niya, gustuhin man niyang sumigaw noong mga oras na iyon ay hindi niya magawa. At naramdaman na lamang niya parang naging sunod-sunuran na siya. At pagkatapos noon ay wala na siyang iba pang matandaan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay minsan pang ipinadala ng atin pong mga tagapakinig dito sa ating programa. Ito ay kanilang mga personal na karanasan na kinapapalooban ng mga pangyayaring may kinalaman sa aswang at ganoon din sa mundo ng kababalagan. Unahin na natin ang kwento ng ating tagapakinig na nagpakilalang si Andy. Ayon sa kanya, naimbitahan sila noon sa isang binyagan doon sa kanilang probinsya. Hindi naman iba sa kanilang mag-asawa yung nangumbida. Pinsan ng asawa ni Andy, yung nanay ng batang pininyagan. At kinuha sila pareho na maging ninong at ninang ng sanggol. Kwento pa ni Andy, wala namang kakaiba nung araw na yon doon sa handaan. Normal lang ang lahat. Na kung saan ang mga bisita ay nagkakainan, nagkukwentuhan at nagkakasiyahan. Pero nung pauwi na sila ng kanilang bahay, ay dito na nagsimula ang karanasang hindi niya makakalimutan. Nasa tricycle na sila noong mga oras na iyon nang magsimula siyang makaramdam ng pagsakit ng kanyang sikmura. Nakwento pa niya, nang una niyang maramdaman iyon ay napahawak talaga siya dahil sa kirot. Pinagpawisan na kaagad siya ng gusto at parang nahihirapan na siyang huminga. Kaya sa halip na sa bahay sila magpahatid, ay nakiusap sila sa tsuper ng tricycle. Naihatid na lamang sila sa bayan kung saan naroon ang parada ng mga jeep. Buti na nga lang, nang dumating sila doon, ay kanila pang naabutan ang last trip. At malapit na rin itong mapuno. Pero ang kanilang ipinagtaka, nung nasa ospital na sila, ay wala namang nakitang diferensya ang doktor na nagsuri kay Andy. Binigyan lamang ito ng gamot para sa kirot at sinabihan sila na maaari na makauwi. Nung mga sandaling iyon ay wala nang bumabiyahe. Buti na lang at mayroong tricycle na naroon sa labas ng pagamutan at pumayag naman ito ng kanilang pakiusapan at kontratahin. Nang nasa bahay na sila matapos na makapagbihis, ay nahiga na kaagad si Andy. Inalalaya naman siya ng kanyang asawa na si Lisa, pero dumadaing pa rin ito. Sinubukan niyang painumin na ang asawa para sa kirot, pero tila wala iyong naging epekto at para pa iyong nagpalala. Dahil makaraan lang ang ilang saglit matapos na makainom ng gamot, ay nagsimula na magsuka si Andy. Biglang napaisip si Lisa at sinabi sa asawa na hindi kaya yun dahil sa kanyang mga nakain sa handaan. Dito na nagsimulang balikan ni Andy yung mga nangyari doon sa binyagan. Pero kahit anong isip niya ay wala naman siyang matandaan na may nangyaring kakaiba o kaduda-duda. Hanggang sa bigla niyang naalala yung tagpo na kung saan
ay umihi muna siya nung sila ay nagiinuman. At nang bumalik siya ay napansin niya yung kanyang katabi at parang ginagalugad yung pulutan niyang kinilaw. Pero ang nasa isip niya noon ay baka mamumulutan sana ito. Pero nang dumating siya ay hindi na itinuloy dahil sa siya ay daraan. Pero yun lang kasi ang nalalaman niyang maaaring naging dahilan ng nararanasan niya. Mahirap magbintang pero naisip niya na marahil ay mayroong ginawa yung lalaki na katabi niya sa inuman na hindi napansin at namalayan ng iba nilang mga kasama na naroon. Wala pa ring tigil sa pagsusuka si Andy, kaya inutusan na ni Lisa ang nakababata niyang kapatid na puntahan na ang kanilang mga magulang para humingi ng tulong. Kung ano-ano na ang ginawa ni Lisa para humupa ang nararamdaman ng kanyang asawa. Sinubukan na niya lahat ng kanyang nalalaman na natutunan mula sa mga matatanda. Tulad ng pagpapakulo sa isinuot nitong damit na siyang ipinangpunas sa buong katawan nito. Pero wala pa rin naging pagbabago. At natigilan si Lisa habang siya ay nasa kusina at pinapalitan ng maligam-gam na tubig yung nasa planggana. Natigilan siya dahil nakarinig siya ng mga huni sa labas ng kanilang bahay, tulad na lamang ng tunog ng isang baboy at pato. Luba niyang ipinagtaka iyon dahil wala naman silang alaga na kahit anong hayop. Kahit nga aso ay wala sila. At nag-iisa lang ang bahay nila na nakatayo doon. Malayo mula sa bahay nila ang masasabing kapitbahay. At base sa pagkakarinig niya ay para bang nasa harapan lamang niya ang mga ito. Pero nang sinisipat naman niya ay wala naman siyang nakikita na naroon. Bigla na siya nakaramdam ng hindi maganda. Kaya kaagad na niyang binalikan at pinuntahan ang asawa. At nagulat siya nang makakita ng isang nilalang na nagpipilit na makapasok doon sa kanilang bintana. Na ang kalahating katawan nito ay nakalusot at nakapasok na. Napasigaw si Lisa at kaagad na bumalik doon sa kanilang kusina para kumuha ng itak. Panay ang tanong niya doon sa nilalang kung sino ito at kung ano ang kailangan sa kanila. Pero malakas na ang kutob ni Lisa kung ano ang kanyang nakita. Sa itsura pa lang noon ay alam na niyang hindi mabuti ang hatid nito. Masama ang kanyang pakay. Doon na nabuo sa isipan ni Lisa na inaswang ang kanyang asawa. Dahil pinuntahan pa talaga ito at binisita sa bahay nila. Ganun kasi ang mga aswang sa kanila. Matapos na makapangbiktima ay kanila itong bibisitahin para alamin kung ano na ang kalagayan. At dito na nila isasagawa yung pagpapalit sa katawan. Mabilis namang umatras yung aswang at hindi na itinuloy pa ang pagpasok sa kanilang bintana. Maya-maya pa ay may naramdaman si Lisa na mayroon dumapo sa kanilang bubungan at biglang may humuni ng malakas. Sinundan ni Lisa ang bawat naging galaw noon sa itaas hanggang sa narinig na niya ang mga papalapit na boses sa labas ng kanilang bahay. Sa wakas ay dumating na rin ang kanyang mga magulang at kapatid. At hindi kaagad pumasok ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Narinig niya na may sinisita ang mga ito na nasa kanilang bubungan. At makaraan ang ilang sandali ay nasundan iyon ng paglipad ng isang napakalaking ibon. Pagbukas niya ng pinto ay nabungaran niya ang mga magulang at kapatid. Sinabi ng mga ito na mayroong aswang na nasa kanilang bubungan. Pero nag-anyong ibon at lumipad na. Kaya ikinuwento na rin ni Lisa na muntik na nga rin iyong makapasok sa loob ng kanilang bahay. Sigurado sila na yung aswang na yon ang dahilan sa nararanasan at nararamdaman ni Andy.
Nagbasag ng itlog ang nanay ni Lisa at sa una pa lang ay hindi na maganda ang ipinakita noon sa kanila. Parang galing sa pusali ang lumabas na putik mula doon. Indikasyon na inaswang nga talaga si Andy. Sinuri pang mabuti ng tatay ni Lisa ang kanyang asawa at nalaman nito kung sino ang umaswang. Kaya kinaumagahan ay nagpunta silang muli sa bahay ng pinsan ni Lisa at ikinuwento kung anong nangyari. Sinabi din nila at inilarawan yung aswang na gumawa noon kay Andy. At nakilala naman ito ng pinsan ni Lisa. Nagsagawa silang uli ng ritual at makaraan lamang ang halos 15 minutos ay narinig na nila yung boses ng aswang na tumatawag sa labas ng bahay. Iyang-iya ito sa kanyang ginawa at nagmakaawa. Nangako pa ito na hindi na muli pang uulit at sisikapin na makapagbagong buhay. Kumari pala ito ng nanay ng pinsan ni Lisa na nakatira malapit lang din doon sa kanila. At nagkamali si Andy sa una niyang pinaghinalaan na yung lalaki na katabi niya sa inuman ang siyang may gawa noon. Nagdesisyon naman si Lisa at Andy na patawarin na lang yung babae. Pero binalaan ito ng tatay ni Lisa na sa oras na kanya pang ulitin niyon ay hindi na niya ito pagbibigyan at tutuluyan na. At madadamay lahat ng konektado sa kanya. Dahil sigurado daw siya na hindi lang yung babae na yon ang nag-iisa sa kanilang pamilya. Bagay na hindi naman na naitanggi pa nung kumare, nung nanay ng pinsan ni Lisa. Ang sunod nating kwento ay nagmula sa isa pa rin nating regular na tagapakinig na nagpakilalang si Nestor. Ayon sa kanya, naganap ito 5 taon na ang nakalipas. Enero ng taong 2017 nang magpasya sila ng kanyang kaibigan na dumayo sa lalawigan ng Aklan at mga karatig probinsya nito upang magsagawa ng mga seminar para sa kanilang negosyo. Ang kanyang kaibigan na si Rod ay taga-Antique naman at ilang taon na rin itong hindi nakakapagbakasyon. Kung kaya napagkasunduan nilang pagkatapos ng kanilang mga seminar ay sasaglit sila sa kanilang lugar. Una silang nagpunta sa kakilala ni Rod na taga-Aklan. Doon sila unang nakituloy. At kinagabihan mismo ay nagsagawa sila ng seminar doon. Inanyayahan ng kaibigan ni Rod lahat ng kanilang mga kamag-anak at kakilala upang pakinggan yung kanilang business presentation. Maganda naman ang naging resulta noon at marami kaagad ang naingganyong sumali. Kaya lalong ginanahan yung magkaibigan. Maraming kakilala yung kaibigan ni Rod at pinagkukontak nito ang mga kakilala gamit ang kanyang cellphone. Hanggang sa nakita nila ang kasiyahan sa mukha nito at sabik na ibinalita sa kanila ang ukol sa pagpayag ng kausap nito na magsagawa din sila at magdaos ng seminar sa kanilang lugar. Kaya pinlano na kaagad nila ang mga gagawin at kung anong oras sila aalis ng Aklan. Dahil malayo pa mula doon ang kanilang pupuntahan. Nang sumunod na araw, madilim-dilim pa, ay gising na si Nestor at Rod dahil maaga silang aalis. Maya-maya ay nakita nilang lumabas na rin ang silid yung kaibigan ni Rod na si Marco. Binati sila nito ang isang magandang umaga at sinabing nakapagpaalam na rin daw siya sa kanyang asawa. Naganda ito ng kanilang agahan at pagkatapos nilang kumain ay nagsipagligo na at nagbihis. At matapos iyon ay umalis na rin sila. Mula kanila Marco ay sumakay sila ng hapal-habal palabas
At pagdating sa highway, ay sumakay naman sila ng bus. Ilang oras din ang inilagi nila sa sasakyang pampasahero na yon. Hanggang sa sumenyas na sa kanilang dalawa si Marco at bababa na raw sila. Pag-alis ng bus ay tumambad sa kanila ang isang karinderya sa kabilang panig ng kalsada. At dahil sa mag-aalas 12 na rin nung mga oras na iyon, kung kaya iminungkahi ni Nestor sa kanyang mga kasama na kumain na muna sila. Sumang-ayon naman silang dalawa kay Nestor at tumawid na sila para puntahan yung karinderya. Maliit lang na karinderya iyon, nadadalawang mesa lamang ang kasya. Pero nung mga oras na yon, ay wala namang ibang customer na naroon maliban sa kanila. Lumapit sila sa harapan ng istante at pumili na ng kanya-kanyang ulam. Pero sa halip na matuon ang atensyon ni Nestor doon sa mga ulam na nakahilera, ay napansin niya yung dalawang tindera. Dahil na rin sa kakaibang ayos ng mga ito, na nasabi niyang parang hindi yata angkop dahil sa nagtitinda sila ng pagkain. Medyo marumi na kasi yung apron na kanilang suot. At tila ba parehong hindi marunong magsuklay. Nagdalawang isip nga bigla si Nestor na kumain. Pero dahil sa naka-order na ng ulam yung dalawa niyang kasama, kung kaya wala na rin siyang nagawa pa at napilitan na rin. Nang papunta na silang tatlo sa kanilang mesa, dala yung kanilang mga pagkain, ay biglang bumalik si Marco at tinanong yung isang babae ukol sa direksyon. Nagtaka namang bigla si Rod sa kanyang kaibigan, kaya pagkaupo nito ay kanya itong tinanong kung bakit siya nagtatanong sa babae ukol sa direksyon. Hindi raw ba niya alam yung kanilang pupuntahan? Sinabi naman ito na ngayon pa lang sila magkikita ng kausap niya, pagkat hindi naman daw niya talaga ito nakikilalang personal. Nang kumakain na sila, ay tinawag ni Marco yung atensyon ng isang babae at humingi siya ng isang pitsil na tubig. Kaya napatingin din si Nestor at medyo nagulat pa siya dahil sa nakita niya yung isang babae na masamang nakatitig sa kanila. At nang mapansin siya nito na nakatingin, ay bigla itong ngumiti. Pero mas lalong hindi iyon ikinatuwa ni Nestor, dahil makahulugan yung kanyang ngiti, isang ngiti na para bang nakakaloko at may iba talagang ibig sabihin. Kaya kanya na lamang binawi yung pagkakatitig sa babae at hindi na niya inubos yung kanyang pagkain pagkat nawala na siya ng gana. Tumayo na siya at pinakisuyuan ng kaibigan na si Rod na siya na muna magbayad sa kanilang mga kinain. Tumango naman ito, pero nagtaka ito sa kanyang ikinilos. Nang nangangalahati ng sigarilyo ni Nestor, ay nasa tabi na niya sina Rod at Marco at niyaya na siya ng mga ito. Naglakad silang tatlo papasok sa makitid na daan mula doon sa highway. Maputik yung daan kaya nagtaka si Nestor kung bakit. Dahil hindi naman niya natatanda ang umulan mula nang dumating sila doon sa probinsya. Pero biglang may sumagot at sinabing umulan doon sa kanila noong nagdaang gabi. Paglingon nilang tatlo ay naroon na yung dalawang babae na nasa karinderya at nakasunod na sa kanila. Kaya nagtaka sila ni Nestor. Tinanong nila ang mga ito kung bakit naroon at wala sa kanilang tindahan. Sinabi naman ng dalawa na nagsara na sila pagkat wala naman ng gaanong kumakain ng mga ganong oras. At kanila na lang daw silang sasamahan para ituro yung bahay nung tao na kanilang hinahanap. Natuwa naman si Marco at Rod, pero si Nestor ay tahimik lang at iba ang kanyang pakiramdam. Nang halos kalahating oras na sila naglalakad, ay hindi na napigilan pa ni Nestor na magtanong. Tinanong niyo yung dalawang babae kung malayo pa ba yung kanilang pupuntahan. Mabilis namang sumagot ang mga ito
at sinabing malapit na. Huwag na raw silang maini at konting tiis na lang. Nawirduhan talaga si Nestor sa dalawang babae. Dahil yung isa ay nakangisi habang yung isa naman ay napakaseryoso na mukha at halos hindi kumukurap na nakatingin sa kanya. Iba na ang pakiramdam ni Nestor noong mga sandaling iyon. Dahil wala man lang silang nadaan ng bahay at habang tumatagal ay parang lalo pang nagiging mas masukal yung kanilang mga dinaraanan. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad at makaranang ilan pang minuto ay saka pa lang sila nakakita ng mga bahay. Pero sa itsura ng mga iyon ay duda silang makakapagpasali sila ng mga tao doon sa kanilang negosyo. Ito ang kagad na pumasok sa isipan nila Rod at Marco, pero si Nestor ay iba naman ang tumatakbo sa kanyang isipan. At kapansin-pansin na may mataas na bakod na yari sa mga kahoy ang nakapaikot sa mga bahay. Para iyong isang maliit na nayon na mayroong malaki at malapad na pintuan. At kahit sila Marco at Rod ay tila nawala na ng gana. Naalos ayaw na nilang ihakbang pa ang kanilang mga paa para magtuloy. Pero nakasubo na sila. Pagbungad nila doon sa may pintuan ay agad na sumigaw yung dalang babae at sinabing mayroon silang mga bisita. Na biglang huminto ang lahat ng taong naroon sa kanilang mga ginagawa at nanahimik ang lahat. Napako ang kanilang atensyon sa mga bagong dating. Nasindak naman sila Rod sa kanilang mga nakita. Dahil mapabata man o matanda, ay pare-parehong nangangalumata at nangingitim ang mga palibot noon. At karamihan sa kanila ay humpa ang mga pisngi na nakalitaw na talaga ang mga buto sa magkabila. Napadako naman kaagad ang mga mata ni Nestor doon sa mga lalaki na kapalibot sa malapad na tadtaran. Nakaubad ang mga ito at may hawak na itak na may mga tilamsik ng dugo ang kanilang mga katawan. Nanlilimahi din at pulang-pula ang kanilang mga kamay dahil doon. At hindi rin nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Nestor kung ginawa ng isang lalaki. Nang pasimple nitong sipain ang isang binti ng tao na nasa lupa para iyon ay maikubli. Dahil doon ay bigla nang tumakbo si Nestor. At nang makalabas ay saka siya nagsisigaw ng aswang-aswang. At mabilis na ring sumunod sila Rod at Marco. Napansin nilang sinundan pa sila ng mga ito. Pero nang makalayo na sila ay hindi na nagtuloy pa. Nang nasa may highway na sila ay biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Sunod-sunod na pumasok ang mga text at tinatanong sila nung kausap nito kung nasaan na. Kaya tinawagan naman ito ni Marco at doon nila nalaman na doon na pala mismo sa kanilang binabaan ang daan papunta sa bahay nito. At hindi yung daan na nasa kabilang kalsada. Nagpasya ito na sunduin na lang sila at binilinan na wag nang umalis pa. Nang matapos ang kanilang seminar ay nagpasya si Rod na dumiretso pa sila ng Guimaras upang doon naman magdaos ng seminar. Pero natakot na si Nestor kung kaya tumanggi na siya. At iminungkahi nito na matapos nilang duman sa lugar nila Rod doon sa Antique ay bumalik na raw sila ng Maynila. At ganun nga ang kanilang ginawa. Nakaligtas man sa tiyak na peligro at kapamakan ay baon ni Nestor ang nakapangingilabot na karanasan sa minsan niyang pagbisita sa mga lugar na una pa lang niyang napuntahan, na hindi niya lubos sa kalain na totoo palang lahat ng kanyang mga naririnig tungkol sa mga aswang. Ang buong akala niya kasi noon ay kwento-kwento lang ang mga ito at ginagawang panakot sa mga bata. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan
ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.